Magandang umaga po sa bawat isa. Tayong lahat po ay tumayo para sa ating scripture reading. Sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Acts 27 verse 23. Ito po ang sinasabi. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin at siya ko namang pinaglilingkuran. Pakabasbasa nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayong lahat po'y makakaupo na. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. God is here. Amen? Kanina po binanggit sa ating worship leader yung katotohanan na kasama natin ang banal na Espiritu. Amen po ba? At minsan iniisip ko yon sa Bible study nga namin sa NDP, pinag-usapan namin yung mystery na yon na habang ang Holy Spirit ay nasa atin individually sapagkat yun na pangako ng banal na kasulatan na kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, ay tatahanan ka ng banal na Espiritu. Okay, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pangako ng banal na kasulatan ay sumasayo ang banal na Espiritu. Okay. Ngayon, sinasabi rin ng banal na kasulatan na kapag tayo nagtitipon bilang isang iglesia, alang-alang sa kanyang pangalan, halimbawa tayo nangangaral, tayo ay sumasamba katulad nito, at naglilingkod sa Kanya, ay kasama natin sa ating kalagitnaan ng banal na Espiritu. Amen po? Nararamdaman niyo ba ang presence ng Holy Spirit? Habang kayo nag-worship, nararamdaman niyo ba ang presensya ng banal na Espiritu? Amen po. No? So, may mystery po doon, di ba? Sapagkat pagka magkakahiwalay tayo, kasama natin ang banal na Espiritu individually. Pero pag magkakasama tayo, nasa kalagitnaan natin ang banal na Espiritu. Hindi ko maintindihan yon kasi ano ba yon? Lumalabas ba sa atin ang banal na Espiritu para pumagitna o nananatili siyang nasa atin at the same time ay nasa kalagitnaan siya na kaya naman niyang gawin, di ba? Sapagkat siya ay present everywhere. No? Pero ang mahalaga, lagi nating isipin that every time that we come together as a church, the Holy Spirit is among us, okay? Within us, in our midst. No? Kaya iba pa rin yung karanasan na tayo ay sumamba. Hindi natin pwedeng idahilan na, well, nasa akin na naman yung Holy Spirit at ako na lang mag-isa ang sasamba sa Kanya. Hindi ko po ganun yung kalooban ng Panginoon sapagkat sinasabi rin sa Hebrews chapter 10:25 na wag nating kaligtaan ang mga pagtitipong tulad nito sapagkat dito tayo pinapalakas ng Diyos. Dito tayo nagpapalakasan sa ating pananampalataya upang bago dumating ang Panginoon ay matatag tayo at hindi tayo malilito at liligaw ng kaaway para mailayo sa Panginoon. Okay? So, mahalaga sa atin ang magtipon-tipon dahil una, gusto nating parangalan ang Diyos ng sama-sama, no, at maranasan ang Kanyang presensya sa ating kalagitnaan. So, palapakan po natin ang presence ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Now, bago tayo magsimula sa sermon, gusto kong i-announce na kahapon lang ay nag-meeting kami ng mga organizers ng youth camp ng LIMCA, Living Missions Baptist Churches Association, na magkakaroon tayo ng youth camp nitong March 27 hanggang 29. Okay? So, that's 3 days. Okay? Holy Week. No? So, ang pwedeng dumalo ay 13 years old and above. And above na yun, palagi ko pwede rin yung YA. YA, no? Kasi youth pa sila kung tutuusin. So, maghanda tayo, no? Ipag-pray natin yung kailangang registration fee. Doon pa lang sa food and accommodation ay 1,280 na per individual. Okay? So, mabigat ito para sa iba kasi hindi sila nakakapag-ipon gaano dahil sa hirap ng buhay. Pero pwede tayong mag-pray kay Lord, no, ng provision. Pwedeng mag-solicit din tayo ng support from our
relatives, no, or loved ones na may kaya, no, at maggawa ng mga pamamaraan na makapag-raise tayo ng fund. Kahapon kausap ko si Sam, sabi niya nung mga youth pa sila, nag-aangkat sila ng mga pulburon, no, para ibenta. Yema pala, yema, hindi pulburon. Yema, no. So dahil doon naka-attend sila ng youth camp, 'di ba? Si Ate Kay ay kinausap ko na kung maaari yung kanyang skill sa paghahanap sa Shopee ng mga mabababang presyo ay bilhin niya, tapos pwedeng ipagbenta ito, 'di ba? Gawing fundraising campaign na kung saan ay makakaipon yung mga kabataan. May 2 months na lang tayo. Sabi ko kay Sam, itong camp na to 2 months lang. Kami pastor, ano lang, malapit na yon, no? Parang ilang buwan lang siguro yon. Nakaipon pa rin sila sa kanilang fundraising. So, at ito pong youth camp po natin, for your information, ay isa sa mga tools na ibinibigay ng church para tulungan ng mga parents natin sa pag-aalaga ng kanilang anak spiritually. Okay? So, tandaan po natin na ang ministry sa youth ay first and foremost nangyayari sa tahanan, sapagkat doon sila mas matagal, 'di ba, na nakatira kaysa sa simbahan. Ang mga youth ay nasa simbahan lang tuwing Sunday at Saturday kung sila kasama sa kids outreach, no, at sa mga D groups. Pero matagal po sila sa bahay natin. Kaya ang unang nagmi-minister sa mga children and youth ay parents. Okay? So tayo mga parents, ang first and foremost responsible sa spiritual growth ng ating anak. So, at katuwang natin ang iglesia doon. At nagbibigay ang church ng opportunities for spiritual growth ng ating mga kabataan. Kaya i-grab natin yon, di ba? I-grab natin yung opportunity na yung church ay tinutulungan tayo para ang mga anak natin ay mag-grow. Alam nyo ba na sa youth camp po ako nahamon at nagtalaga ng aking buhay sa Panginoon para maging pastor. Okay? Sapagkat doon ay merong mga invitations, no, ng commitment kay Lord, at doon ako tinawag ng Panginoon para ibigay aking buhay sa pagdilingkod sa Kanya. Okay? So, pahalagahan po natin itong gawain ito sa March 27 hanggang 29. Okay? Umasa po tayo na ang Lord ay magagawin sa ating mga kabataan. Although, sa karanasan po namin, hindi lahat ng kabataan ay pagkatapos ng camp nagbabago, no? Meron mga ganun pa rin kasi baka ang habol lang nila ay fun, di ba? Kaya paalalahan natin sila, dapat si Lord ang dahilan ng pagpunta mo sa youth camp, no? Yung iba kasi umattend na youth camp kasi nandoon yung crush nila, di ba? Okay lang naman yun kasi gusto natin na sila yung partner na in life, di ba? Kasi at least Christian yung kanila magiging partners. Pero kung yun lang ang motive ay hindi rin naman maganda. Dapat nandun tayo para lumalim sa ating Panginoon at magamit niya sa kanyang ministeryo. Pagpray natin din si Daniel, kasi si Daniel sa biyaya ng Lord nakaka-recover na daw, sabi ni Pastor Dong. So praise God for that. Although syempre may mga gastusin po sila sa hospital, no? So kung maaari ay sino man hinihingi po sa atin ni Lord ay direct na mag-contribute, magbigay kay Pastor Dong. Hingin niyo po yung kanyang GCash number at ibigay po sa kanya diretso yung inyong mga offering or tulong. Bukod po yun sa mga tulong na ibibigay po natin as a church sa kanya, yung itong huli lang ay nagpadagdag po tayo sa kanya ng additional help, no, financial help sa hospitalization ni Daniel. Okay. Alright, so at kung kayo may mga prayer request po, no, every Wednesday pinagpipray po natin lahat ng mga concerns na yon. So isulat niyo po sa isang maliit na papel at isama niyo po sa offering baskets po natin. Offering tao dyan, hindi naman basket yan, no? Lalagyanan po natin ng offering para maipanalangin po natin ang bawat isa. Now, sa ating text po na binasa po kanina, ay alam ni Paul kung para kanino siya, ano? Or kung sino ang may-ari sa kanya. Siya ay para sa Diyos at ang Diyos ay ang siyang may-ari sa kanya. At ang Diyos na may-ari sa kanya ang kanyang pinaglilingkuran.
Okay? Nais ko pong pag-usapan po natin ang sinabi ni Apostle Paul, ako ay sa Diyos at siya ang aking paglilingkuran. That's why ang title ng ating message for this morning, I belong to God whom I serve, based on Acts chapter 27, verse 23. Ikaw ba ay sa Diyos? Do you belong to God? Ikaw ba ay naglilingkod sa Kanya? Do you serve Him? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for today. Thank you for allowing us to come together as a church, as your people, as your children. Salamat po sapagkat hindi naman talaga kami deserving ng love mo, ng grace mo, ng forgiveness mo, ng salvation na ini-offer mo. And yet, inabot mo kami, Panginoon, at minsan sa buhay namin, nakilala ka namin at tumugon kami ng may pagsisisit pananampalataya sa iyo. Salamat po sa privilege na maging part ng iyong kingdom. At salamat din sa iyong mga salita na patuloy na nagpapatatag ng aming pananampalataya. Tulungan mo po, Panginoon, kami sa mga sandaling ito na mabuksan ang aming isipan. Kayo po ang nagbubukas ng isipan, ng aming puso, Panginoon, so open our hearts as we receive your word, and may you help us to understand your message for us this morning, Panginoon, through your servant. Salamat po, Holy Spirit, for indeed you are our master teacher, and we depend on you for knowledge and wisdom. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Sa ating pong talata, sabi po ni Apostle Paul, ng gabing ito, nang sila ay naglalayag papuntang Rome, nakasakay po sila sa barko, ay tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Diyos na sabi ni Paul ay may-ari sa kanya at siya namang pinaglilingkuran niya. Sinabi ito ni Paul noong siya ay pinadala ni Festus sa Rome para dinggin ang kanyang kaso ni King Caesar. Nakasakay sila sa barko at noon ay nasa peligro sila dahil sa malakas na bagyo at sila'y posibleng malunod at mamatay. Adon ay nagpakita ang isang anghel ng Diyos kay Paul para tiyakin na siya at lahat ng mga tao sa barkong yon ay maliligtas. Hindi lang isang beses nagpakita ang Diyos ang anghel ng Diyos kay Paul, no? Sa Book of Acts ay maraming beses na nagpakita ang anghel ng Diyos kay Paul para siya i-encourage sa mga sitwasyon at panganib sa kanyang buhay. Then kinuwento ni Luke kung paano sila niligtas ng Diyos sa sakunang ito. Hindi na natin titignan yon, kayo na lang po magbasa kung paano nag-struggle sila doon po sa bagyong malakas, no, na ang kanilang barko ay siguradong mawawasak at sila'y posibleng malunod at mamatay. Pero niligtas ng Diyos si Paul at nadamay sa kaligtasan nito ang iba dahil may plano ang Diyos kay Paul na maipangaral ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. At ang bagyo ay hindi pwedeng humadlang sa planong ito ng Diyos, sa misyong ito ng Diyos na pinapagawa niya kay Apostle Paul. Ang gusto ko pong tingnan po natin ay yung sinabi ni Apostle Paul sa mga kasama niyang natatakot mamatay. Nangako sa akin ang Diyos na maliligtas tayong lahat. At ang Diyos na magliligtas sa atin ay nagmamay-ari sa akin at siyang aking pinaglilingkuran. Yun po yung ating sundan. Ano po yung sinabi ni Apostle Paul sa mga taong kasama niya sa barko. Now, sa ating talata po, sinabi po ni Apostle Paul, ang Diyos ay may-ari sa kanya at siyang kanyang pinaglilingkuran. At ito po, no, dito po tayo humugot ng ating reflection. Ikaw ba ay sa Diyos? Do you belong to God? Ang Diyos ba ay iyong pinaglilingkuran? Do you serve Him? Tingnan po natin yung number 1. Tayo ba ay talagang sa Diyos? Una po, gusto ko pong manotice po natin
yung pong translation ng ating talata. Mapapansin po natin sa translation, nasabi doon, sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin. Ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin. Sino may-ari kay Paul? Yung anghel o yung Diyos? Pero kung babasahin mo, parang malilito ka, di ba, na parang yung anghel ng Diyos ang may-ari kay Paul. Kaya po siguro may ibang mga na-misinterpret ito at sinasamba nila ay mga angels. Okay? Now, sa English Standard Version, medyo maayos yung pagkakatranslate sapagkat nilagay niya yung definite article na naandun sa original Greek. Ano po, na translation ng New Testament. Sapagkat yung New Testament ay isinulat sa wikang Grego. Hindi sa Tagalog, hindi sa English, no? Sa wikang Grego. At sa wikang Grego ay nandun sa katabi ng God yung article, definite article na the or the. Okay? So, in other words, ang may-ari sa Diyos ay hindi yung angel sapagkat wala sa kanyang definite article, kundi nasa Diyos na siyang tinuturing ni Apostle Paul na may-ari sa kanya. Mas maganda yung translation ng CEV. Ano yung CEV? Christian Education. Ano yan? Violation? Ano yung CEV? Contemporary English Version. Okay? Sa kanilang translation, yung mga translator nito ay tinama ng mas maayos na para hindi sumamba sa mga anghel ang ibang tao dahil na-misinterpret ito. Sabi nila, sa kanilang translation, I belong to God. Sabi ni Apostle Paul, I belong to God and I worship Him. Last night, He sent an angel. Okay? Ako ay sa Diyos at sinasamba ko siya. Kagabi ay sinugo niya ang isang anghel. Ikaw ba ay sa Diyos? Do you belong to God? So, ang sinasabi ni Apostle Paul, I belong to God. Ako ay sa Diyos at ang Diyos ay ang siyang nagmamay-ari sa akin. Yung Tagalog translation, yung Tagalog TAB, Tagalog ang Biblia ay medyo parang dinagdagan o kaya ay in-illustrate kung ano yung ibig sabihin nung we belong to God or I belong to God. Sabi niya, ang Diyos ay nagmamay-ari sa akin and that's perfectly fine. Pareho lang din po yun na ang I belong to God or ang Diyos ang nagmamay-ari sa akin. Now, gusto kong tignan niyo naman to no, sa Tagalog Popular Version. Ano po yung papansin niyo po sa Tagalog Popular Version? Napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Ano nangyari? Kaya kung matalas ang inyong discernment, ano nangyari? Nawala yung ownership. Diba? Nawala yung sinabi ni Paul na ako ay sa Diyos or ang Diyos ang may-ari sa akin. Tama? So, ano gagawin natin sa mga translators ng TPB? O ano gagawin ng Diyos sa kanila? Nagkasala na ba sila kaagad? Nakulang lang siguro pwede, di ba? Kaya nga, hindi natin pwedeng asahan ng isang translation lang, di ba? Katulad ng ginagawa ng ibang religion na sabi nila ito lang ang tamang translation. Okay? Sapagkat minsan sa translation ay merong pagkukulang ang translators sapagkat hindi naman yung translators ang inspired, kundi yung author. Na yung sila Apostle Paul at iba pang mga sumulat na kinasihan ng Diyos habang sila'y nagsasalita at nagsusulat. Okay, so ano yung pwede nating sabihin dito na nawala yung ako'y sa Diyos? Nawala. Bukod sa nagkulang yung translators ng Tagalog Popular Version sa ating text, sa tingin ko ay meron din kasing mga tao na wala sa vocabulary nila yung salitang ako'y sa Diyos. O ako'y pagmamay-ari ng Diyos. Wala sa bibig nila yon, hindi nila nababanggit sa kanilang sarili na ako'y sa Diyos. O hindi nila naiisip na sila'y sa Diyos. At ang Diyos ang may pag-aari sa kanila. Baliwala sa iba kung sila ba ay sa Diyos o pagmamay-ari ng Diyos sapagkat hindi nila kinakilala ang Diyos sa kanilang buhay. Hello?
Siguro ang tanong sa atin, paano ba ang isang tao ay magiging pagmamay-ari ng Diyos? Di ba? Kung ikaw sarili mo, hindi mo nababanggit kanino man na ako'y sa Diyos at ako'y pagmamay-ari ng Diyos, I belong to God. Nung sinabi ito ni Apostle Paul, di niya sinabi ito sa kanyang sarili. Di ba? Sinabi niya ito sa mga taong kasama niya sa barko. Tayo po, kaya ba nating sabihin sa iba na ako'y sa Diyos at ako'y pagmamay-ari niya? Or minsan mo na bang sinabi ng iyong bibig sa ibang tao na ako'y sa Diyos at ako'y pag-aari niya? So, paano tayo magiging pagmamay-ari ng Diyos? Kung sinasabi mo ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos, paano mo nalaman? Ano yung pamamaraan para malaman nating tayo pag-aari ng Diyos? Well, tayong lahat ay nilikha ng Diyos, di ba? Ibig sabihin ba nun, lahat ay pag-aari ng Diyos? Pwede, di ba? Sapagkat tayo nilikha ng Diyos, sa Kanya tayo, sapagkat siya ang naglikha sa atin at tayo sa Kanya. Ngunit, pinapakita rin ng banal na kasulatan na hindi lahat ng tao ay sa Kanya. Hello? Hindi lahat ng tao ay sa Kanya. Merong iba na pag-aari ng dyablo. Naniniwala ba kayo doon? May ibang tao na pag-aari ni Satanas. Pastor, saan sa Bible yun? Siyempre, pagka katotohanan ng ating tinuturo, laging ito'y anchored sa Word of God. Tingnan po natin sa John chapter 8 verse 44. Sabi po ng Panginoong Yesus doon sa mga kausap niyang Pariseo at mga Hudyo na hindi sumasampalataya sa Kanya, ang dyablo ang inyong ama. Paano kung ikaw yung isa sa mga Pariseo, anong gagawin mo? Ikaw yung isa sa mga Hudyo na sinabihan ni Jesus, ikaw, ang iyong ama ay ang dyablo. Siguro magagalit ka kay Jesus, di ba? Kaya siguro, yung iba ay lalong nagalit sa Kanya to the point na pinapatay siya sapagkat diretso ang Panginoon magsalita sa atin. Diretso siya kung mangusap at sasabihin niya kung ano yung nakikita niya sa'yo. Di ba? Kung ikaw ba ay sa Diyos talaga o sa kaaway at siya ang nagmamay-ari sa'yo. So may mga tao na hindi sa Diyos at may mga tao na may tuturing nating pag-aari ng ating Panginoon Diyos. Sino ba yung mga taong hindi sa Diyos? Yung mga Pariseo lang ba? Yung mga Hudyo lang ba? Well, dinescribe ni John, di ba? Sa John chapter 8 verse 44, kung sino yung mga hindi sa Diyos or sila'y pag-aari ni Satanas, sapagkat sabi niya sa mga talata, ang dyablo ay iyong ama, no? Ito yung salita ng ating Panginoon na sinulat ni John, the Apostle. At kung ano ang gusto niya ng dyablo, na ama nila, ay yun ang kanilang ginagawa. So para malaman natin kung sino yung talagang sa Diyos o hindi sa Diyos, kung gusto mong malaman na ikaw ay totoong pag-aari ng Diyos, pwede mong sabihin sa iba na ikaw ay sa Diyos, dapat ikaw ay hindi pinaghaharian ni Satanas. Sapagkat ang mga taong pinaghaharian ni Satanas, yung mga taong sinusunod ang gusto ng dyablo, sila'y pag-aari ng dyablo. Medyo mabigat, no? Pero totoo. In other words, kung ang dyablo ang sinusunod mo at hindi ang Diyos, hindi ka sa Diyos, ikaw ay kay Satanas. Sinusunod ba ang Diyos sa iyong buhay? Well, may mga times na hindi, di ba? Agad-agad ba na hindi tayo sa Diyos dahil di natin nasusunod ang kalooban ng Diyos? Pwedeng hindi, pwedeng oo. Basta tiyakin natin na hindi tayo sumusunod kay devil upang matiyak nating tayo ay sa Diyos. Amen po? Hello? Sabi mo sa tabi mo, naintindihan mo ba? Okay. Okay, kabataan. Alam ko sa sarili ko, no, ngayon, kung ako'y magbabalik tanaw, no,
ang tawag doon, retrospect. No? Kung magbabalik tanaw tayo, masasabi ko na noong ako'y kabataan, ang dyablo ang naghahari sa akin. Kasi bakit? Kasi siya yung sinusunod ko eh. Pagka narinig ko kay devil na kumupit ka sa pitakan ng tatay mo, ginagawa ko yon. In fact, kami magkakapatid ay hinarap ng tatay namin sapagkat yung peras, hindi peras, aras. Yung aras na ginamit nila ng 50th anniversary, tinago sa aparador yun. Tapos, maya-maya na lang, pinatawag kami kasi nauubos na yung mga pisong malalaki yun eh, di ba? Pisong malalaki pa nung araw. Nauubos. Pinatawag kami lahat, walang umamin sa amin. No? Eh sabi ng dyablo, huwag kayo umamin. Di ba? So nakikinig ako, no? At marami sa atin na nakikinig kay devil. Eh kasi syempre, di ba, naiinggit ako sa mga kaibigan ko, kalaro ko. Nakakabili sila ng ano ba yung tigta 25 centavos na soft drinks pa noon. Ano nyo ba, 25 centimos lang yung iniinom namin soft drinks noon. Kaya yung piso mo, marami ka nang bibili noon. Nakabili ako ng maraming chocolate noon. Talagang puno-puno yung kamay ko kasi piso eh. Pero sino yung pinakinggan ko? Si devil. Di ba? So dahil doon, dahil ako'y nakikinig kay devil, then ako'y sa kanya. Nung wala pa ako sa Panginoon. And praise God sapagkat tayo ay dineliver ng Diyos sa kamay ng kaaway, binili na niya ng kanyang dugo nung tayo'y magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan at pinagkaloob ang buhay natin sa Panginoon. Ano pa? Ang mga taong hindi sa Diyos ay murderer sapagkat sabi sa salita ng Panginoon, si devil na kanilang ama ay mamamatay tao. So yung lahat ng sumusunod sa kanya, pumapatay din, di ba? Sasabihin ng iba, pastor, hindi ako pumapatay ng tao, kaya ako'y sa Diyos. Well, may sinabi ang Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 21. Sabi ng ating Panginoong Yesus, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Verse 22, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So, inatake ng Panginoon kung ano yung root ng problem kung bakit ang mga tayo pumapatay. Ano yun? Dahil sa hatred, di ba? Kaya yung sino mang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Delikado, no? Hindi ka pa nga pumapatay, ulol lang ang sinabi mo, impyerno na. Lalo pa yung inisip mo na magalit kay sa iyong kapwa at gusto mo siyang maglaho sa mundong ito. So kapag ikaw ay napuot sa iyong kapatid, then ikaw ay pinangungunahan ng dyablo at pag-aari ng dyablo. Ikaw ba ay napupuot sa iyong kapatid? Sa iyong kasama sa church? Sa iyong kapatid sa pananampalataya? Ang mga taong hindi sa Diyos ay enemy of the truth, kalaban ng katotohanan, sapagkat sabi sa salita ng ating Panginoon, ang dyablo na kanilang ama ay sumusunod sa kanila at sila ay mga kalaban ng katotohanan. Ang dyablo ay kalaban ng katotohanan at mga sumusunod sa kanya ay kalaban din ng katotohanan. In other words, kung ikaw ay lumalaban sa katotohanan ng pinapangaral ng church, hindi ka sa Diyos. Ikaw ay kay Satanas. At ano yung pinapangaral ng church na kinokontra ng iba? Ang pinapangaral ng church ay katuwiran. Marriage first before sex. Di ba? At ito'y kinokontra ng mga hindi sa Diyos. Ang tinuturo ng church ay no to same-sex marriage. Pero ito'y kinokontra ng mga hindi sa Diyos. Ang tinuturo ng church ay hindi kalooban ng Diyos ang maglasing. At ito'y kinokontra ng mga hindi sa Diyos. At marami pang ibang pwede tayong sabihin ng mga kasalanan
ngunit ito'y kinokontra ng mga hindi sa Diyos at pinagtatanggol ang mali, magawa lang ang kanilang nais gawin sa kanilang buhay. Number 4, ang mga taong di sa Diyos ay yung mga taong walang katotohanan sa kanila. Wala kang matatagpuan na katotohanan sa kanila. Okay? Kahit kailan. Pawang mga kabaluktutan ang nasa kanyang isipan. Puro green jokes, no? Puro mga bad languages at suggestions na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. No truth is found in Him. Sila ang mga taong hindi sa Diyos. So kung ikaw ay baluktot, kung mga tuwiran at wala sa katotohanan ng iyong sinasabi or tinuturo sa iba, then hindi ka sa Diyos. Ikaw ay kay Satanas. Panglima, ang hindi sa Diyos ay sila ng mga sinungaling. No? Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan at lahat ng mga sumusunod sa kanya ay nagsisinungaling. So ikaw ay nagsinungaling minsan sa iyong buhay at patuloy na nagsisinungaling, ikaw ay hindi sa Diyos, ikaw ay kay Satanas. Kaya kapag dinalaw ka sa bahay mo nang naniningil sa'yo, huwag mo nang sabihin wala ka doon. Sapagkat delikado ka at mapapabilang sa pinagaharian ng dyablo. Di harapin mo, di ba, yung pinagkakautangan mo at ipagtapat sa kanya na wala ka pang pambayad, makiusap ka, magpakumbaba ka, humingi ka ng awa, no, na balang araw mababayaran mo rin siya, di ba? Ganun naman tamang gawin natin sa halip na tayo ay magsinungaling. Na may pag-asa ba yung mga taong hindi sa Diyos at pagmamay-ari ni Satanas? Balagay nyo, may pag-asa pa kaya sila? Ako, nagkaroon ng pag-asa, di ba? Sapagkat minsan ko sinusunod ng kaaway, minsan ko sinusunod ng dyablo sa aking buhay, pero ngayon, siya'y winaksi ko sa aking buhay at ang Diyos na, ang ating Panginoong Yesus na aking tinanggap bilang hari, ang siya ko nang sinusunod sa aking buhay. Pero ano yung lunas sa mga taong pagmamay-ari ni Satanas? Well, ang lunas sa mga taong pagmamay-ari ni Satanas ay ang sila'y magsisi at magbalik loob sa ating Diyos. Amen po? Sa harapan ng mga Hudyo ay sinabi ng ating Panginoong, sinabi ni Peter, no? Sa kanila, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang Diyos ay handang patawarin ng sino mang nagkakasala, makasalanan at nasa kamay ng kaaway kung siya'y magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Sa harapan ng mga taong sumasamba sa maling Diyos ay ito ang sinabi ni Paul, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayoy iniutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sa harapan ng mga hari ng mga hintil ay sinabi ni Apostle Paul, nangaral ako una sa Damascus, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga hintil, pinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos. So may pag-asa pang binibigay ang Diyos sa mga nagpapaalipin kay Satanas. Sino mang gustong maging pag-aari ng Diyos ay dapat na magsisi at magbalik loob sa ating Diyos at sa Kanya lang magpaalipin. Pinagsisihan mo na ba ang iyong mga kasalanan? Tinalikuran mo na ba ang mga kasalanang iyong ginagawa dati bilang patunay na ikaw ay nagbabalik loob sa Diyos? Hindi ka na ba alipin ng dyablo, kundi sa halip ikaw ay alipin na ng Diyos at siya na ang sinusunod mo sa iyong buhay? Pangalawa sa ating reflection, ang Diyos ba ang iyong pinaglilingkuran?
Napansinin po natin no, na sinabi ni Apostle Paul, no, sa translation ito ay siya ko namang pinaglilingkuran, serve. Pero sa ibang translation, I belong to God and I worship Him. Mapapansin niyo kung kayo magbabasa ng iba't ibang translations, sigurong iisipin natin as readers, ano ba talaga doon? Ano ba ang ginawa talaga ni Apostle Paul? Siya ba'y naglingkod sa Diyos na may pag-aari sa kanya o siya'y sumamba? Alin sa dalawa? Well, ang Greek word na pinanggalingan po ng salitang worship or serve ay latreuo, hindi yan latero latreuo, na ang ibig sabihin ay to minister to God or render religious homage. Or in other words, to serve, to do service, or to worship, or worshiper. So in other words, ginamit yung salitang latreuo sa Bible na merong sense ng worship, at the same time may sense ng service. Kaya tama na gamitin ang translation na worship or serve. So pinagtapat ni Paul sa ibang tao na siya ay sa Diyos at sa Kanya'y naglilingkod at sumasamba. Kaya mo bang sabihin sa ibang tao na ikaw ay sa Diyos at siya ay iyong pinaglilingkuran at sinasamba? For the sake of discussion, ang gamitin na lang natin na term na ginamit ni Apostle Paul ay service or serve. Serve. Kaya sa ating title, I worship God whom I serve. Now, ang trabaho ay hindi dapat maging sagabal sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Ang trabaho natin ay hindi dapat humadlang sa ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Nagiging hadlang ba ang trabaho mo sa paglilingkod sa Kanya? Nakakalimutan ba maglingkod o sumamba sa Kanya dahil sa iyong hanap buhay? Well, si Paul ay isang tent maker. Di ba? Bago siya naging Kristiyano, siya ay tent maker at nung siya naging Kristiyano na, siya ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang isang tent maker. Pero hindi ito naging hadlang o sagabal sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito naging sagabal sa kanyang pagsamba sa ating Panginoon. In fact, isa sa mga layunin ni Apostle Paul sa kanyang pagtatrabaho ay para makapagbigay siya sa church. Okay? Kaya siya nagtatrabaho ay para makapagbigay siya sa gawain ng Diyos. Ganun ba kayo mag-isip sa inyong pagtatrabaho? Yung iba, hindi na nagtatrabaho, hindi pa nag-iisip na magpuri o maglingkod sa ating Diyos. Sabihin mo sa tabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Okay? Ano yung sabi ni Apostle Paul sa kanyang statement sa Acts chapter 20 verses 30 hanggang 35? Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Kasi ito yung mga panahon na si Apostle Paul ay nagko-collect ng offering para sa mga mahihirap sa Jerusalem. Merong iba, di ba, sa ating pag-aaral na baka nag-iisip na baka sa pansarili nilang gagamitin yung pera na nililikom nila. Okay? Pero kaya sinabi ni Apostle Paul, hindi ko hinangad ang pilak o ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto, meaning nagtrabaho siya upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. So saan niya ginagamit yung kanya kinikita? Para sa sarili niya? Nagtatrabaho siya at kumikita siya ng pera para dun sa misyon na kanilang ginagawa at kung sino man yung mga kasama niya sa misyon na yon ay nakikinabang sa kanyang hanabuhay. Kaya nakikinabang iglesyang ito ng mga pananalapi ay dahil sa mga nagtatrabaho sa inyo, di ba, na nagkakaloob ng kanilang mga ikaputandog para sa gawain ng ating Panginoon. Sa verse 35, sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal,
ay dapat ninyong tulungan ng mahihirap. Dapat magtrabaho kayo. Kung paano okay nagtatrabaho para sa mga mahihirap, ay ganun din ang inyong gawin. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad sino? Ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Therefore, si Apostle Paul ay naniniwala na kapag meron ka, magbigay ka sapagkat mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Saan dinadala ni Apostle Paul na kanya pera? Sa pagbibigay. In other words, pag hindi ka nagbibigay, hindi ka totoong blessed. Oo, tumatanggap ka ng pera sapagkat kayo masipag. Pero dahil ikaw ay hindi nagbibigay ng iyong ikapu ng mga tulong sa mga hirap, then you are not truly blessed. Natutunan natin last week yun, di ba, na ang truly rich ay yung mga taong marunong magbahagi ng mga pagpapalang tinatanggap nila sa Panginoon. So, habang nagtatrabaho si Paul ay at the same time naglilingkod siya sa Diyos. Dinadahilan mo ba na kaya ka hindi nakapaglingkod sa Diyos ay dahil meron kang trabaho? Well, si Paul ay na-break ang record na siya ay nagtatrabaho at the same time ay naglilingkod sa Diyos. Ang kinikita niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga kapatirang kasama niya sa misyon at sa mga kapatirang naghihirap na kailangan ng pinansyal na tulong. Now, pangalawa, let's beware na posibleng hindi na yung Diyos, no? Hindi na ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, kundi sino na? Salapi. Mag-ingat po tayo. Baka dumarating sa point na hindi na po Diyos yung ating pinaglilingkuran, kundi naglilingkod na po tayo sa salapi. Nakasasiguro ako na sa ulo, memorize ni Apostle Paul yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nakakalimot ka na ba sa Diyos dahil sa paghahabol mo ng kita? Kailangan kong ma-reach yung aking goal. Alala ko minsan, may isang tahanan na napasok ko, meron silang nakalagay sa ref na diamond, meron silang nakalagay sa kwarto na diamond, meron silang nakalagay picture ng diamond. Ibig yung kanilang goal. Ano yung nakalagay sa ref mo? Ano yung nakalagay sa kwarto mo? Ano yung nakalagay sa pintuan ng bahay mo? Para maalala mong kung ano ang layunin mo sa iyong buhay. Nakakasagabal ba yung trabaho mo para lang ikaw ay yumaman or kumita ng malaki? Well, dito po ay magbabahagi po si Jeremy na kanyang testimony kung tungkol dito po sa bagay na ito, paano niya siya kinausap ng Holy Spirit sa mga pagkakataong posibleng unahin niya yung trabaho kaysa Panginoon. Jeremy? And good morning po. So, nakakatuwa lang po kasi yung devotion ko po lately, nitong January, is related po dito. Di ko naman alam na ganun ang gagawin ng Lord. Matagal na po ako nag-work. Mga 10 years plus na siguro po. And Christian na po ako. So, medyo natuto na rin po ng seek first the kingdom of God. Pero totoo po na minsan po ay natatempt po talaga na unahin si Lord dahil syempre may mga personal needs, unahin ng
trabaho, yung temptation po, totoo po na unahin mo yung work kasi may kailangan kang bayaran, kailangan to, or minsan gusto mo naman na may ma-achieve ka or may goal. Totoo po yun. And ngayon pong actually, January 2023, hindi po to alam actually ni Pastor, 2024, di po alam ni Pastor, pero I believe si Lord po yung nag-orchestrate ng lahat. Ang devotion ko po lately ay Proverbs. And ang natutuhan ko po kasi ay tungkol sa buhay ng isang langgam. Na yung langgam, parang habang summer, habang pwede siyang kumita, magpapagod siya at kikita siya. So, yun yung parang isa sa naging parang motivation ko talaga na o nga no, yung ant, parang hanggat may chance siya, nagtsatsaga siya. Maganda naman po siya kasi align siya dun sa pinapag-pray ko sa Lord na Lord, sana maano ko na tong goal na to, maging stable ako financially, maging okay ako, ganun. Nakakatuwa po kasi maganda siyang motivation. Pero pag pinarealize din po sa akin ng Lord na may verse din po na pag naging extreme ka na, hindi na siya maganda. Everything na extreme ay hindi siya nakakabuti kahit mabuti pa siya. Nalaman ko po siya dahil yung sumunod po sa Proverbs ay ano po, na book. Ecclesiastes. So, yung Ecclesiastes naman po, parang tinuro doon na everything is in God's timing, everything is God's gift. At yung first part po ng Ecclesiastes, parang everything is vanity. Everything is in vain. So, parang ang galing lang po kasi from pinagpagsipag ka ni Lord to binabalanse niya na parang everything na gawin mo, kung hindi mo siya iaano sa akin, it will all be in vain. So, praise God po kasi dahil doon, hindi ako naligaw ng todo. First month pa lang ng 2024, alam po talaga ng Lord yung heart ng bawat isa sa atin na parang pag nasusway ka na dito sa anong to, ibabalik ka niya na para tama yung direction na magawa mo throughout the whole year, which is, ang naging conclusion ko po is, it's good to work like ants, pero always seek God and don't be extreme. And to share lang po, may OCC po, di ba, ngayong week. Nakakatuwa po kasi syempre ako, dahil goal ko nga po na mag-work at least 8 hours a day, sa mga pagkakataon na Monday, Tuesday, Thursday, Friday, nung sinabi po na yung OCC ay Wednesday, Thursday, Friday, medyo, parang at first, hesitant ako na mag-join ng full 3 days kasi may goal nga ako parang maganda din naman yung goal ko. Pero pinaisip po ng Lord, Wednesday nag-commit po talaga ako. Thursday, Friday hindi ako nag-commit. Kasi sa isip ko, may need akong gawin. Pero pinaisip po ng Lord na sinasabihan niyo yung bata, kompletohin yung attendance, tapos ikaw a-absent ka. Nakakatuwa lang po kasi the Lord let me think naman po na konting oras lang naman yon, makakapag-work ka pa din. And indeed, I have the health, good health para makapag-work. I have the life to work. Nakapag-work naman po ako ng gabi at umaga, so medyo naging maayos naman po. And nakaka-believe lang po talaga si Lord kasi everything na ginagawa po natin for Him humbly po, and wholeheartedly. Si Lord po yung nagble-bless. Kasi po alam niyo po ba nung Wednesday na yon, nag-commit na po ako, sinabi ko na kay Mami China, sige po, 3 days na po na magko-commit ako. Wednesday na yon, meron akong kasi nagfreelance ako, so nagpapasa ako ng mga proposal sa mga client para sa project.
And ako po, kailangan ko pa ng isang project para mabalanse po. Para syempre blessing and promotion. We're praying for that din naman po. And nung Sunday po nag-agree ako dun sa prayer ni Pastor ng promotion and blessing. Nilagay po ni Lord sa heart ko yun. Tapos nung Wednesday night po na yun, nakakatuwa. Di ko pa po dapat i-share kasi di pa siya tapos. Di pa siya final. Pero may pinasahan ako ng proposal and weeks ago pa yon. After nung OCC, yung client, nag-reply siya for, sabi, interview daw and ganyan-ganyan. Ang galing lang po kasi God opened doors talaga as we seek Him first. At hindi yung money, but si God po talaga. And praise God kasi nung natapos naman yung OCC, na-receive ko po yung parang result ng interview and final interview na po siya this week. So, seeing how God moved po talaga and through all the wisdom po na binibigay ng Lord and grace niya, maganda po talaga na unahin po natin ng Panginoon, ang kanyang gawain, kung may chance po tayo, at hindi lang kung komportable po tayo. Maganda rin po na may sacrifice para sa Lord. Kasi si Lord po yun nakikita po ng Lord lahat ng yun. At in His own time, in His perfect time, He will bless us po based on what we need talaga. Not on what we expected na kailangan natin, but on what we really needed. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Kung ano man po yung pinapagawa ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin. Let us serve Him faithfully po, humbly, wholeheartedly. Kahit na po minsan medyo nadadapa, nagkakasala, ay mag-sorry po agad tayo kasi the more po na aalis tayo, the more na mapapalayo tayo. So, lapit po agad tayo at sikapin po natin na makinig talaga sa Holy Spirit dahil gaya po ng sabi ni Pastor Joby, ang Holy Spirit po, kasama po talaga natin. And yung small voice po na yun, minsan kahit hindi yun audible, mararamdaman po natin na ang Lord po talaga yun dahil the sheep knows His voice po and let's follow God po and let's serve the Lord po. So, ayun din po, yung every Friday po, meron po kaming Bible study sa NBP. Hindi po biro yun for me kasi at first po ay, pag freelance po kasi, pag wala kang work, wala kang kita. Although maganda po siya, kailangan lang i-balance mo siya. Pero alam niyo po yung sacrifices, alam po ng Lord talaga lahat and throughout ilang months po na nagpupunta po kami sa NDP, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Lagi siyang may pinapalit na project, laging may bagong client, at laging may blessing po at masasarap na pagkain. Yun, so praise God po talaga sa Lord po. Alam po ng Lord ang heart po natin, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. So all glory to God po. Amen. Praise the Lord. So, I hope nagbigay yun sa atin encouragement, no? Hindi condemnation, no? Kasi ang Lord ay hindi nagko-condemn sa atin, but rather He encourages us to do His will. Ano po? Sila Ate Di na rin, meron silang mga testimonies, pero mahaba na yung oras para i-entertain natin na pagka may pagkakataon na yung kanilang kasi pinagpipray din naman natin na i-bless tayo ni Lord, di ba, ng material sa material needs natin. So the fact na meron kang client, yun na yung answer sa prayers, di ba? Pero minsan yun din yung magiging hadlang para magawa mo yung makadalo ka sa mga gawain, no? Kaya ang ginawa nila para di sila maka-absent, ililipat nila ng araw, di ba? Ganun naman kadali yan, na para nang sa gayon ay magpatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon at sa Kanya lang tayo nakapokus. Okay? Pangatlo, ang paglilingkod sa Diyos ay nakafocus sa
mabuting balita tungkol sa anak ng Diyos. In other words, para masabi natin naglilingkod tayo sa Kanya, dapat yung paglilingkod na yon ay naandun yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kaya iniisip ko, paano kaya yung ushering ministry? Meron bang na-share na gospel doon sa ushering ministry? Parang gano'n, no? Iniisip ko lang. Pero pwedeng somehow may kaunting relasyon yun doon sapagkat na yung mga ina-usher nila sa church ay nag-attend ng worship, makakapakinig ng gospel, di ba? Pero palagi ko, hindi lang yon ang gusto ng gawin ng Lord sa atin. Kundi tayo mismo ay ma-involve dun sa isang gawain na kung saan ay naipapangaral ang salita ng Panginoon. Sapagkat sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 9, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak. Okay? Na walang patid na aking kayong binabanggit sa aking panalangin. So, si Paul ay naglilingkod alang-alang sa ebanghelyo ng ating Panginoon. In fact, kaya po siya niligtas ng Diyos doon sa sakuna at nadamay yung mga nasa barko, di ba, na sila naligtas din dahil sa plano ng Diyos na siya'y mangaral, di ba, hanggang sa Rome at iningatan siya ng Diyos dahil doon sa mission na yon ng may pangaral si Kristo sa mga hentil. Okay? Kaya iniisip ko, kung gusto mo ng protection ng Diyos, maglingkod ka sa Kanya, di ba? Kaya si Paul protected ng Diyos kasi ibinibigay niya yung buhay niya sa paglilingkod sa Kanya. Once na hindi ka na naglilingkod sa Panginoon, pwedeng mawala yung protection, di ba, ng Diyos sa atin. Or dahil na lang sa habag ng Diyos, kaya hanggang ngayon ay nag-i-exist pa tayo at nasusustain sa ating mga needs. Pero kung gusto natin ang protection ng Diyos, then let's follow the example of Paul sapagkat siya'y nakafocus sa paglilingkod sa Panginoon kasama ang gospel na kanyang pinipreach. So ang ginagawa mo bang paglilingkod sa Diyos ay may kinalaman sa ebanghelyo ng Panginoon? Ginagawa natin ngayon, praise God, nandito ka at patunay yon na ikaw ay kasama nating, magkakasama tayo naglilingkod sa Diyos sapagkat dito ay pinapahiga ang kanyang gospel. May mga praise team, naglilingkod sila kay Lord ng extra mile habang sila ay naglilingkod din at sumasamba sa Kanya. Pag tayo nagba-Bible study or yung ating discipleship groups ay yun ang totoong paglilingkod sapagkat doon pinapangaral ng salita ng Diyos ang mabuting balita ng kaligtasan at doon natin magagawa yung kanyang kalooban sa pagdalo o pagdelid ng mga Bible study groups or discipleship groups. So kung dumadalo ka ng Bible study, ikaw ay may D group, then you are serving God according to His will. Yun ang ating number 1 priority sa ministry, tandaan po natin. No? Kung meron tayong ibang ministry pa, let's make sure na kasama tayo dun sa programa ng church ng discipleship. Diba? Ng evangelism, ng mission, ng pangangaral ng salita ng Panginoon sapagkat yun ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Now, ang ating focus sa paglilingkod is the Word of God, the Gospel of the Lord Jesus Christ. Ano ba yung laman ng Gospel? Ano yung laman ng Gospel? Sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So kung pa-i-clear ang gospel to yon, na tayo'y makasalanan at dapat parusahan ng kamatayan, di ba? Sapagkat lahat ay nagkasala sa Romans 3:23 at sa 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At sa Revelation chapter 21 verse 8, nalaman natin na ang kamatayan ito ay hindi lang physical sapagkat sinasabi sa Pahayag chapter 21 verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang ikalawang kamatayan. So bukod sa first death,
ay merong second death na naghihintay sa mga taong makasalanang tulad natin. No? Kaya po, tayong lahat ay patungo sa impyerno, sa natin sa gusto. No? Dahil tayo makasalanan minsan sa buhay natin at paulit-ulit tayo nagkakasala, di ba? At nagsisinungaling sa harap ng Diyos at sa harap ng tao o ibang kasalanan pa na binanggit dito na tayo subject hindi lang sa disiplina ng Diyos kundi sa parusa ng walang hanggang kamatayan. Pero anong mabuting balita? Gumawa ang Diyos ng tayo'y makasalanan pa. Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan, gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Pero may inaasahan po ang Diyos sa atin, isang tugon ng pagsisisi at pananalig sa kanyang anak. Sabi po ni Apostle Peter sa kanyang preaching sa Acts chapter 3 verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Si Apostle Paul sabi niya sa mga taga-Roma, kung ipapahayag ninyo ng inyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y binuhay na muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. So pwede po tayong makaranas ng kapatawaran at kaligtasan ng ating kaluluwa kung tayo magsisisi, magbabalik loob sa Diyos at tatanggapin si Jesus mula sa ating bibig. Ko-confess natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang ito confession between you and God, kundi confession ito in public. No, pagka tinanong ka kung ikaw ba'y Kristiyano, kung ikaw ba'y kay Kristo, hindi ka mahihiyang ipaalam na ikaw ay naniniwala kay Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas kahit na ang kapalit nun ay persecution or parusa ng kamatayan. So ito po yung gospel natin pinipreach. No? All of us are sinners and destined to hell. No? Pero sa biyaya ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugto na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let's all stand up and let's continue to listen to the voice of our God. Maring ang iba sa atin ay merong pagdududa kung siya ba'y talagang pag-aari na ng Diyos. Sapagkat pumapasok sa ating isipan yung mga patuloy nating ginagawang kasalanan na parang hindi ang Diyos ang naghahari sa atin, hindi ang Diyos ang sinusunod natin, kundi ang dyablo na naririnig natin sa ating isipan na inuudyukan tayo na magsinungaling, inuudyukan tayo na maglasing, inuudyukan tayo na gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. At nalaman natin ang katotohanan na kapag ang dyablo ang iyong pinakikinggan, ang gusto niya ang iyong ginagawa, then you belong to the devil. Pero may pag-asang ibinibigay ang Diyos sa sinumang nasa kamay ng kaaway, nasa kamay ng kadiliman, alipin ng kasamaan. Ang pag-asang ito ay makakamit ng sinuman na siya ay mahugot dun sa bitag ng kaaway, masagip sa bitag ng kaaway, doon sa sino man na handang lumapit sa Diyos na may pakumbaba at humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan, magsisi at talikuran ng mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Kung inihipo ka ng Panginoon na isuko ang buhay mo sa Panginoon, kung sa umagang ito ay nais mong sabihin sa Diyos na mula ngayon, hindi na ang dyablo ang aking pakikinggan, kundi ikaw na, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw na ang paghahariin ko. Ikaw lamang ang paghahariin ko sa aking buhay.
Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Tinatanggap ka, Panginoong Yesus, bilang aking Panginoon tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. Kung ito yung panalangin mo, pwede mong ipahayag ang mga ito sa Panginoon kahit ngayon din. Manalangin ka, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, at paghariin si Jesus sa iyong buhay. Ikaw at ang Diyos lang. Mag-usap kayong dalawa, ipahayag mo ang iyong pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ang Diyos sa kanyang biyaya, ikaw ay papatawarin, ikaw ay bibigyan ng karapatang tawagin niyang anak at bibigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay makakapasok sa kanyang kaharian kung isusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Lord, na narinig mo po ang mga dalangin ng aming puso. Alam mo ang laman ng aming isipan. Napapakumbaba po kami sa iyong harapan, humingi ng tawad sa aming mga kasalanan, at tinatanggap ka sa aming mga puso bilang aming Panginoon tagapagligtas. Salamat sa pangako mo ng kapatawaran. Salamat po sa pangako mo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagkatotoong iyong salita ng sino mang tumanggap at nanalig sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ay pinagkalooban mo sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkaginsan sa aming buhay. Kami po ay tinulungan niyo, Panginoon, na magsisi, tinuruan na humingi ng tawad, at tinuruan na manalig sa iyong anak na si Jesus. Mula ron, Panginoon, ang aming sambitin ng aming puso, ang paghingi ng tawad, pinatawad niyo kami. Magmula nung sambitin ng aming puso ang pananalig sa iyong anak na si Jesus, binigyan mo kami ng katiyakan ng hindi lang kapatawaran kundi ng buhay na walang hanggan at karapatan na tawagin mong anak. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa aming buhay, ikaw lang ang aming paglingkuran. Ikaw lang ang aming sambahin. Patawarin niyo po kami sa mga times na nakakalimutan ka po namin. Hindi ikaw ang aming inuuna. At tila baga ng aming buhay ay umaasa sa aming lakas at kakayanan. At ang hinahabol po namin ay salapi. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa ganitong pag-uugali. Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan na katulad ng narinig namin kanina, Panginoon, na ang mga pera na aming pinagtatrabahuhan, ng kayamanan na aming nalilikom, ang mga properties at material na mga bagay na aming nakakamit sa mundong ito ay all these things are in vain, Panginoon. Wala kaming madadala sa langit ng kahit anong bagay na napundar namin sa lupa. Salamat dahil tinuturuan mo rin kami, Panginoon, sa pamagitan ng buhay ni Paul, Panginoon, na siya ay nagtatrabaho alang-alang na hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga manggagawa ng Diyos, para sa mga gawain ng Diyos, Panginoon. Nawa kami rin ay magkaroon ng ganung hangarin sa aming puso, isang goal, Panginoon, na kami nagtatrabaho alang-alang sa aming pamilya at alang-alang sa pamilya ng Diyos, sa mga gawain mo, Panginoon, ng pagmimisyon, pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa inyo sa aming pagsamba, maging tapat sa inyo sa aming paglilingkod, na wala kaming ibang Diyos na paglilingkuran kundi kayo lang sa aming buhay. Lord, we remember in prayer, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may kaarawan, nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Panginoon. We pray that you would continue to bless them, Panginoon. Na sila ay pagpalain mo materially, mentally, spiritually, Panginoon. Sila ay patuloy pang lumalim sa kanilang pananampalataya sa iyo at magamit mo sa iyong kaharian, Panginoon. At maging sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversaries, Lord, we pray that you would continue to bless them, Panginoon, their relationship, Panginoon, na sila ay hindi lang maging malalim sa kanilang relationships sa bawat isa, kundi mas maging malalim sila sa kanilang relationship una sa lahat sa inyo, upang sila ay maging matatag bilang mag-asawa. I pray that you would grant yung pong mga heart's desire ng bawat isa sa amin.
Panginoon. We pray for those who are sick, Panginoon. Every Wednesday, we mention them by name. And you know them by name, Panginoon. We pray for your healing grace to be upon them in Jesus' name. Dalangin po namin ang iyong habag, biyaya ng kagalingan, Panginoon, kay Daniel, sa iba pang mga kapatiran po namin na binabanggit po namin every Sunday. We pray for those in need, Panginoon. Meron kaming offering box sa may pintuan, blessing the needy, para po, Panginoon, makadagdag kami ng kontribusyon para sa mga nangangailangan naming kapatid. Salamat dahil yung mga kapatid namin sa Quezon, Panginoon, ay natututong magbigay sa mga binibigay po nila, Panginoon, na itutulong po yun sa mga kapatid na may mga karamdaman at pangangailangan material, Panginoon. We pray for those who are in abroad. We continue to thank you for their lives sapagkat marami sa kanila nakakatulong sa ministry mo sa Pilipinas. Continue to pray that you would bless them, Panginoon. Yung kanilang family, yung kanilang anak buhay, pagpalain niyo po, Panginoon. Maging sila Randy, Mean, and Trey as they go back, Panginoon, sa US. Lord, we pray for your traveling mercies to be upon them. Patuloy mo silang pagpalain na patuloy silang maging pagpapala sa hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa iyong iglesia, Panginoon. Dalangin namin ng bawat pamilya, mga may hanap buhay, Lord, we pray na patuloy mo silang pagkalooban ng wisdom sa kanilang pag-manage na kanilang business. Patuloy na dagdagan mo po sila ng clients, Panginoon. Nakikita mo po ang puso ng bawat isa, ang desire na unahin kanila sa kanilang buhay. At ang pangako mo, Panginoon, na kung uunahin ka namin at ang iyong kaharian, ang iyong katuwiran, Lord, ay daragdag mo sa amin ng mga material na pangangailangan po namin. So, we receive not only by faith but through your word, Panginoon, material blessings na inilaan mo para sa amin sapagkat nakikita mo kaming nagsasakripisyo alang-alang sa iyo, sa iyong gawain at ginagawa ang matuwid sa iyong harapan, Panginoon, kahit na tinuturuan kami ng iba na gumawa ng mali, na tumatayo kami sa katuwiran mo, Panginoon. Ito ang dahilan kaya mo kami pinagpapala materially, Panginoon. Nawa, maintindihan namin ang principle na ito ng blessing, Lord, that you bless everyone, Panginoon, every children of yours, Panginoon, na ikaw ang number one sa kanilang buhay. Ang righteousness mo ang kanilang pamantayan sa buhay, Panginoon. So we pray that you would continue to strengthen us, Panginoon, especially as we face many trials in life. Alam mo po, Panginoon, ang struggles na pinagdadaanan ng bawat isa. Mabibigat yung aming problema. At salamat sapagkat kasama ka namin. You'll never leave us. You'll never forsake us. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. We pray, Panginoon, na patuloy po namin marinig mula sa inyo ang encouragement. Dahil kami ay in pain, kami ay troubled, kami ay nahihirapan, napapagod, Panginoon, sa aming pagsaserve sa inyo. We need your strength, Panginoon, and empowerment sa aming buhay. Marami kaming temptations na kinakaharap. Ang iba sa amin, naligaw na nalandas. Sa halip na kayo ang pinaglilingkuran nila, naagaw sila ng kaaway, Panginoon, at nadaya at ginagawa yung mga bagay na hindi mo kalooban. Nakalimutan na po nila ang church.
Nakalimutan na po nila na sumamba, maglingkod sa iyo, Panginoon. And we remember them in prayer, O God. Hayaan mo po, Panginoon, sa iyong lingkod ay ipataw ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan. Sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. And all God's people say, Amen.